Nilingon na siya ni Gaston gamit ang gilid ng mga mata. Naramdaman niyang pagsunod ni Nati at hindi na rin naman niya pinuna dahil sa kanyang isip ay baka gagamit nito ng banyo. Hinintay lang siya nito sa labas ng banyo. Prenteng nakasandal ang likod sa pader na parang siyang lalaki sa kanilang dalawa. Gusto nang matawa doon ng gobernador na bahagyang umepekto ng alak sa katawan niya. Dahil ba ikaw ang pinaka-successful sa kanila? Usisa pa ni Nati na nasa governor ang mga mata. Hindi naman sa ganun. Marahil ay dahil minsan lang nila ako makasama sa mga ganitong event. Kaya mataas ang tingin nila sa akin. Mga successful din naman sila gaya ko. Hindi nga lang gaanong kilala. Tumango lang si Nati sa kanya. Mukhang wala na siyang ibang sasabihin pa dahil naubusan na. Hindi ka ba gagamit ng banyo? Pag-iiba ni Gaston ng usapan na makitang pinagtitinginan sila dito. Gagamit. Hinawakan siya ni Gaston sa kamay at hinila na patungo ng women bathroom. Nagtaka na doon si Nati. Bakit ka pumasok? Napalakas ng boses ni Nati nang sumama sa kanyang governor sa loob. Babantayan kita. Bilisan mo. Mabilis na pumasok si Nati sa cubicle dala ng pagkataranta. Walang tao doon pero may isang cubicle na sarado at hindi na niya alam kung meron pang tao sa loob. Abot-abot ng kanyang kaba, hindi naman siya naiihi. Pumasok lang siya doon para magkunwari at hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang gawin ng bagay na yon. Ang layo ng lipad ng utak niya. Isang baso lang naman ng wine ang kanyang nainom dahil binawalan na siya ni Gaston. Pero pakiramdam niya ay nagiinit na ang buo niyang katawan. Naupo na lang siya ng ilang minuto sa ibabaw ng inidoro. Ilang sandali pa ay nag-flash na siya. Inayos niyang sarili kahit na wala naman talagang nahubad para lang siya na iparinig kay Gaston na naghihintay. Akmang lalabas na si Nati ng cubicle na may marinig siya sa katabing nakakakilabot na halinghing ng babae. Sa tunog pa lang noon, alam niyang may kamunduhang nangyayari sa kanya. Bigla niyang naalala si Gaston sa labas ng cubicle. Kung dinig niya yon, malamang ay narinig din niya ng gobernador. Pagbukas niya ng cubicle ay nagulantang siya nang biglang pumasok doon ng governor, kaya naman napatras siya. Isinara na nito ang pintuan. Nakalagay ng isang kamay nito sa bibig niya na parang pinapatahimik siya ng lalaki sinasabing huwag nagagawa ng anumang ingay. Nahigit niya ng kanyang hininga dito. Bakit ka pumasok? Pabulong niyang tanong. Parang maubusan na doon ng hininga. Ngayong may ganoon doon, dapat ngayon lumabas na sila at baka mamaya isipin pa nila doong nang boboso sila. Hindi rin alam ni Gaston kung bakit pinasok siya sarili sa cubicle kung pwede naman niyang hilahin doon si Nati nang makalabas na sila ng banyo. Ginawa niya lang na mas komplikadong sitwasyon. Marahil ay dahil bigla siyang nakaramdam ng pagka-horny sa mga halinghing na kanyang biglang narinig. Let's get out of here. Bago pa nila tayo makita. Pakiramdam ni Nati biglang lumiit ang espasyo ng cubicle para sa kanilang dalawa ni Gaston. Nalaki pang mga mata niya ng umugang dingding na katabing cubicle at mas lumakas pa ang daing ng babae na halatang nasasarapan sa kanilang ginagawa. Pakiramdam niya ay live siyang nanonood ng X-video. Windang na siya lalo ng ilang beses niya makitang paggalaw ng Adam's apple ni Gaston at mamungay ng mga mata nitong nakatitig sa labi niya. Hindi niya gusto ang ganong itsura ni Gaston bagamat may nanunokso sa kabilang bahagi ng utak ni Nati na abutin niya ang labi nito at halikan na yon. Pilit niya yung hindi sinunod dahil paniguradong mapapahamak lang siya. No, Natalia, nasa tamang katinuan ka. Hindi mo siya pwedeng hamunin ng halikan gaya ng ibang lalaki dahil paniguradong may magaganap na iba. Huwag na huwag mong susubukan ang teknik na yon. Governor Barcelo. Shh! Malapit na silang matapos. Problemadong naipikit na ni Nati ang kanyang mga mata sa frustration. Hindi niya maintindihan kung bakit naipit siya doon ngayon. Kung hindi lang siya nagpanggap na gagamit ng banyo, wala siya sa ganitong sitwasyon. Nagsimulang uminit ang pisngi niya. Babae siya pero dalang-dala siya sa ungol sa kabilang cubicle ng couple na nandoon. Magiging ipokrita siya kung hindi niya na-imagine yon. Lalo ng tunog ng paglandas ng pagkalalaki nito sa madulas na lagusan ng babae. Mariin na niyang kinagat ang labi. Pigil pa rin ang kanyang paghinga na mas lumalim. Napatasal na lang siya na sana'y matapos na yon. Kung hindi pa sila lalabas doon, nahulaan niyang baka maulit sa kanila ni Gaston ang nangyari sa mansyon dati. This is unbelievable. Sa tanawin niya na itsura ni Nati ay tila ba mawawala na sa tamang katinuan din si Gaston. Kanina pa siya titig na titig sa mapula nitong labi na para bang inanyayahan siyang angkinin yon. Muli na namang sumagi sa kanyang isipan ang nangyari sa kanila.
kung paano to umindayog at gumiling at almost perfect nitong katawan sa kanyang ibabaw habang walang humpay siya noong pinapaligaya. Ilang beses niyang pinigilan ang sarili, pero nabigo siya. Hindi niya nakaya. Kinapit na niyang bewang ni Nati na ikinadilat nito ng mga mata. Walang imik na hinalikan. Ang labi nito na bahagyang nakaawang. Labis na gulat ang nakalarawan sa kanyang muka na halatang gulong-gulo na sa nangyayari sa pagitan nila. Anong ginagawa mo? Hindi hinayaan ni Gaston na matapos niyang litanya at mas pinalalim pang halik niya dito. Animoy sabik na sabik siya. Gutom na gutom sa labi ng babaeng hindi niya alam na may kakaibang lasa kumpara sa labi ng ibang mga babaeng natikman niya. Sweet. Binabaliw siya ng paulit-ulit, tanging yun lang ang definition na alam niya maglalarawan sa labi ni Nati na marahan na niyang kinagat, pinanggigilan. Sinubukan ni Nati na itulak palayo sa kanyang katawan ni Gaston gamit ang dibdib nito. Ngunit sa halip na patulak ay malanding humaplos doon ang mga palad niya. Lalo pang pinainit nito ang tagpo nila. Napasandal na siya sa gilid ng pader ng cubicle. Bagamat kumakabog ang puso ni Nati na gawa na niyang suklian ng mga halik ni Gaston sa kanya. Nakalimutan ko anong klaseng lugar ang kinaroroonan nila. Paano kung may makakita sa ating lumabas dito? Marahang humaplos ang isang kamay ni Gaston sa mukha ni Nati matapos na ilayo ang kanyang labi. Ako naman ang kasama mo, anong masama? Hindi makasagot doon si Nati. Bakit nga naman siya natatakot? Ano nga bang masama? Yung agwat nila? As if naman na yun na nga ang unang beses naghalikan sila. Marahang umiti si Gaston na pahapyaw ng maling hinalikan ang labi ni Nati na bahagyang humabol sa kanyang mga tanggalin niya. Yun ang saglit. Noon lang niya napagmasdan ang mukha ng gobernador sa malapitan at kapag aroused ito. Paano niya nasabing aroused? Naramdaman niyang malaking bukol na nito sa pagitan ng kanyang mga hita. Wala kang dapat na ikatakot, Nati, dahil ako naman ito. Wala nang iba. Paano niya nasasabi yon? Nasa isang private event sila. Buti sana kung nasa hotel suite ng governor. Hindi lang yun at nasa public na banyo sila. Wala nga ba siyang dapat na ikatakot dito? Wala nga bang kagaya na lang na sinasabi nito? Muli siyang makampante. Governor Barcelo, muli siyang natigilan ng muling angkinin ni Gaston ng kanyang mas nag-init na mga labi at mas naging sabik. Naging marubdob ang palitan ng kanilang halik. Nanghihina ng mga tuhod doon ni Nati kung kaya naman kinailangan niyang magpunyapit sa leeg ng gobernador upang huwag tuluyang mapaluhod at humandusay sa harapan ng lalaki. Sa ginawa namang yon ni Nati ay mas umigpit pang yakap ni Gaston sa katawan ng babae na kaagad na doong nagliyab. Kulang na lang ay hubaran niya na ito upang magawa lang ang kanyang binabalak. Alam na alam ni Nati kung anong nais ng kanyang katawan. Uhaw din ito at gutom, kagaya ng lalaking kahalikan niya. Bagamat nakakahiyaman yun, ay hindi magagawang itanggi ito ng kanyang mga galaw na akala mo'y napakatagal ng panahon na titigang. Gusto niya ang gobernador, attracted siya sa palabas na anyo ni Gaston. Gustong-gusto niyang lalaki kung kaya naman wala siyang ibang dahilan upang hadlangan ng ginagawa nito at hindi yun pagbigyan. Namiss kita, Natalia. Sobrang namiss kita. Usal ni Gaston na marahang kinagat pang labi niya. Tuluyang nagpadala na si Nati sa bandang dako pa doon na sobrang kakaibang sensasyong hatid ng halik ng gobernador. Hinayaan niyang angkinin siya ng gobernador. Hinayaan niyang gumapang kung saan-saan at mag-explore sa kanyang katawan. Ang mga kamay nitong mas lalong nagpapawala ng kanyang wisyo. Nilabanan niyang dila nitong pilit na ginagalukad ang loob ng kanyang bibig upang ipakitang game na game siya sa paghahamon nito. Isinandal niya pa at maring idinikit ang kanyang katawan sa gobernador na hindi na ito gaanong mahirapan. Yung tipong nais niyang i-share kay Gaston ang init ng kanyang katawan na parang lalagnatin siya kung sakaling mapuputol ang ginagawa nila. Nagmahal na siya dati, alam niyang pakiramdam na nagmamahal, ngunit iba ang nararamdaman niya ngayon. Kung noon ay nakakaya niya pang makapagpigil, ngayon ay hindi niya na ito magagawa pa. Governor Barcelo, impit na ungol ni Nati. Kagaya ng babaeng narinig nila kanina, wala na siyang pakialam kung nasan pa sila o kung may iba pang nakakarinig sa mga daing nila. Hindi niya naiisip ang kahiyang magiging dulot nito pagkatapos ang tanging sa kanyang isipan ng mga sandaling yon ay ang magawang mapagbigyan ng sarili niya. What is it, Natalia? Nagsimula ng maglakbay
Ang mga kamay ni Gaston sa kanyang katawang nagawang ipasok ang palad papaloob upang imasahe lang ang kanyang dalawang bundok. Napaliyad na doon si Nati kasabay ng mahinang pag-impit na pilit kumakawala mula sa loob ng bibig. Pakiramdam niya basang-basa ng lagusan niya ng anumang oras ay nakahanda na sa pagpasok doon ni Gaston. Ngunit iba doon ang sunod na nangyari. Walang ano-ano ay biglang tumigil si Gaston na tila ba bigla siyang nahimasmasan. Nabibitin na napadilat naman ng mga mata si Nati upang makita lang ang gobernador na mabilis na lumayo ang katawan sa kanya. Makailang beses itong hinagod ang kanyang ulo, halatang naguguluhan. Sorry, tanging salitang kumuwala sa bibig nito at inayos ng damit ni Nati na bahagyang nahubad sa kanyang katawan. Masyado ako nadala at nawala sa katinuan. Hindi natin to dapat gawin. Napapahiyang napakurap ng kanyang mga mata si Nati. Tama bang narinig niya? Nagawang makontrol ni Gaston ang kanyang sarili. Pasensya na Miss Bentacourt. Anito pang nagmamadaling naunang lumabas ng cubicle. Bitin na bitin at walang choice na sumunod sa kanya si Nati. Matapos na ayusin ang kanyang sarili, nakita pa ni Nati ang ilang mga babaeng sa harap. Nang salamin at makahulugan siyang pinupukol ng mga tingin. Malamang iniisip nila na may nangyari sa kanila kahit na wala naman talaga. Wala siyang panahon na magmalinis. Naisip na sana'y tinuloy na lang yun ni Gaston na sulit naman ang mga pang-alipustang kanyang nakita. Sa mga mata ng ibang taong nakarinig sa kanila. Meron namang nangyari talaga. Yun nga lang halikan lang at hindi na lumagpas gaya na iniisip nila. Medyo awkward ang pagbalik nila ng table lalo pa sa mga mapaghinalang tingin ng mga kasama nila. Ngunit hindi nagtagal na naging okay na rin naman at bumalik sa dati ang daloy ng kanilang usapan. Ilang sandali pa pagkatapos noon ay nagpaalam na rin si Gaston na halatang hindi na mapakali. Hindi na niya talaga tagalan doon na panay ang tingin ni Nati sa kanya at ang paglamon ng alak sa kanyang katawan. Inumin ba naman niya ang inumin noon na pagbalik upang kumalma ang malakas na kalabog ng puso? Sinong hindi malalasing? Aalis ka na Gaston? Mamaya na. Masyado namang maaga. Subok na pigil ni Jack sa kanya. Ngunit tumilin lang si Gaston na halatang desidido ng umalis. Tumayo na ito dahil ayaw na magpaawat. Ngayon ko na nga lang magpakita sa amin, tapos ikaw pa talagang naunang umalis. Ano ba naman yan? Namaya na Gaston? Napakaaga pa, wala ka rin namang ibang gagawin sa hotel suite mo. Dumito ka na muna. Marami pa namang susunod, saka may meeting pa akong pupuntahan bukas. Walang nagawa ang mga dati niyang kaklase na umalis ng gobernador sa harap ng mesa at saka sa niya sana sinating aalis na sila. Pilit ang ngiti ni Nati na humingi ng pasensya sa pamamagitan ng pagyukod at sumunod na sa gobernador. Sa loob ng sasakyan, binalot sila na nakakabinging katahimikan. Kung komportable sila noong patungo ng okasyon, sa mga sandaling yun ay sobra na silang naiilang ngayon. Nagsindi ng sigarilyo, si Gaston matapos na ibaba ang salamin ng bintana ng sasakyan niya. Hindi naman inalis ni Nati ang tingin sa lalaki na merong malalim na doong iniisip. Ako na magmamaneho, hindi naman ako gaanong lasing. Subok niyang basag sa katahimikan dahil parang wala itong planong lisanin nilang parking lot. Baka kasi nag-alangan din na lasing pa siya. Nagulantang pa rin doon si Gaston. Hindi lang yun ang unang beses na may nakasama siyang babae, pero ibang-iba talaga ang kanyang pakaramdam na mga sandaling ito. Kakaiba. Kung ang mga babaeng yun ay nagtitake ng advantage sa kanya, dito kay Natalia Bentacourt ay siya naman ang nagtitake ng advantage sa kainaan niya. Bagay na hindi niya makuha kung ano ang dahilan dahil nga masyado pa itong bata para sa kanya. Sobrang nakaka-guilty. Yun ang paulit-ulit na lumalamon sa kanyang isipan. Alright, bigyan niya ng susi sa kanyang sasakyan kay Nati. Dahan-dahan lang ang pagpapatakbo. Nagpalit silang dalawa ng upuan. Tahimik na nagmaneho si Nati ng sasakyang panakanaka ang lihim na sulyap sa kanyang kasama. Pinakinggan niyang pakiusap ni Gaston na dahan-dahan lang pero kung siyang masusunod, gusto niyang paharuruti ng sasakyan at doon ibuhos sa mga frustrations. Ngunit baka mabudget na naman siya lalo dito. Oras na gawin niyang bagay na pinagbawal nito sa kanya. Naghihintay ng sekretarya ng gobernador sa parking lot ng hotel. Nang tumigil ang sasakyan na siya na rin ang mismo nagbukas ng pintuan noon. Nagulat siya na makitang sinati ang driver ngunit kaagad niyang naintindihan ang sitwasyon kung bakit nang maamoy niya ng alak sa hininga ng gobernador. Pasensya na Miss Bentacourt, ginawa ka pa talagang driver ng Governor Barcelo. Ngumiti lang si Nati at tumango. Lalo pang umepekto ang alak na ininom ni Gaston sa event. Naramdaman niya yon ang pagbaba niya ng sasakyan ay paekis-ekis ng mga binti niya. Pwede bang mabilis na samahan mo kami sa hotel suite niya?
Mabilis lang naman, Miss Bentacourt. Mahirap na kasi kung makuhaan siya ng larawan sa ganitong kalagayan. Tsak nakakalat ang mga to. Inalalay ng sekretary ni Gaston kaya hindi maintindihan ni Nati kung bakit kailangan niya pang sumama sa itaas. Ganun pa man ay minabuti na niyang pumayag at hindi na magtanong pa sa kanya. Sure naman siyang alam nito ang kanyang ginagawa kaya bakit kailangan niya pang tanungin iyon. Nasa loob na sila ng elevator nang wala pa rin sa kanilang nagsalita upang basagin ang katahimikan. Panis ng laway ni Nati at lahat hindi pa rin siya kinausap ng sekretary na iniisip niyang baka may itatanong pa kung kaya naman pinasama na siya nito paakyat ng hotel suite ng gobernador. Kung tutuusin, pwede naman na siyang umalis upang umuwi ng mansyon. Mas naging lango pa ang itsura ng gobernador na kung hindi alalayan ay paniguradong matutumba ang katawan at tahandusi sa sahig nilang inaapakan. Mapanuri nilang salitang tinignan ng sekretary na medyo naguluhan na. Ibang-ibang araw nila noong paalis sila eh. Naisip niya na marahil ay minangyari sa pinuntahang party o lasing lang talagang amo. Humintong elevator sa unang palapag ng hotel at gano'n na lang ang gulat ni Nati na makitang nandun si Alex nakatayo habang nakapamulsa. Matalim na kaagad ang paningin na pinukol sa kanila. O talagang kinarera mo ng pagpalit mo ako sa iba, Nati. Ganitong bintang na hindi nag-isip na may ibang makakarinig sa kanila dahil sa ibang lula ng elevator. Kaya ayaw mo na makinig sa mga paliwanag ko dahil may iba ka na talaga. Kakaiba ka rin ano? Sa halip na ayusin tayo, anito pang hinagod ng tingin si Gaston na napaangat na rin ang tingin kay Alex. Mapungi ang mga mata nito na halatang nasa ilalim ng impluensya ng alak. Papalitan mo na lang ako ng matanda pang napili mo, Nati. Paano ka yan mapapaligaya? Kaya ka pa bang paligayahin yan? Baka isang round lang, suko na siya kaagad sa'yo. Napaawang ng bibig ni Nati sa pagiging bulgar ng mga sinabi sa kanya ni Alex. Sa kanilang dalawa, siya dapat na nagagalit pero ang lakas ng loob nito na pagsalitaan siya ng ganon. Gaano man siya katapang, hindi pa rin siya nakahanap ng mga salitang nararapat sa lalaki upang kanya itong sumbatan. Lasing man si Gaston ay minatitira pa rin naman siyang ulirat at bait ng sandaling yon. Malinaw niyang narinig ang sinabi ng lalaki na tahasang pang-insulto sa kanya. Kung alam lang nito na nakailang round sila noon ni Natalia sa mansyon sa unang pagkakataon nilang magtalik, baka magbulantang ito at mamatay sa inggit. Isa pa'y napakagaling ng babae kung kaya naman sino hindi sa kanyang gaganahan. Dahan-dahan ka lang sa pananalita mo, iho. Gaano man ako katanda sa paningin mo, pero nasisiguro ko sa'yo na hindi ko nagagawang bitinin ng sino mang nakakatalik ko, Mr. Agente. Hindi ba, Natalia? Napakurap na doon ang sekretary hindi mahulaan kung totoo ba ang sinasabi ng gobernador na lihim ng pag-amin na may namagaitan nga sa kanila ng babaeng kasama. Ilang sandali na pailing na lang siya, baka ipinagtatanggol lang naman ito ng babaeng kasama kung kaya nagawa niya itahasang sabihin. Subalit iba na naging reaksyon ng babae ng pagtingin niya kay Nate ay pulang-pulang ang kanyang magkabilang pisngi nito na parang nahihiya sa hindi nasaang sasabihin ni Gaston. Mukhang totoo ito. Nagawa ba kitang bitinin? Hindi naman, hindi ba? Sobrang satisfied nga natin sa gabing yun. Hindi ba? Natameme na doon si Alex na nasakay natin ng mga mata. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Ibig bang sabihin ng matandang yun na natikman niya na ang dating fiancé? Napaka-imposible naman noon. Patay na patay sa kanyang babae. Kung kaya naman imposibleng makipagtali ka agad dito sa kanyang gaya na sinasabi gayong hindi pa nito nagagawang makamove on sa relasyon nila. Napaka-imposible. Alex Sargente, am I right? Muling kausap sa kanya ni Gaston na seryoso ng tono ng boses. Ako nga pala si Gaston Barcelo. Tito mo na sana ako ngayon kung hindi mo piniling iwan at sakta ng pamangkin kong si Crisa Barcelo Guzman. Hindi mo ba yun alam ha, Mr. Agente? Kung galantang si Alex na kasama to ni Nati, mas nagulat siya sa impormasyong iyon. Gaston Barcelo, siyang governor ng Benguet. Tiyuhin ng dating kasintahan niya si Crisa. Parang mabilis sa kidlat na nambalik sa kanyang isipan kung paano niya nagawang lokohin ng babae nang dahil lang sa kanyang pansariling kapakanan. Hindi lang yun ang pagpapakulong niya sa kinikilala nitong ama at ang lahat ng mga kalokohan niya noon dito na nagdulot ng sama ng loob at mga pasakit. Napagtagpi-tagpi mo na ba? Bakit hindi niya kaagad nalaman ang bagay na yun? Matagal din silang nagkarelasyon ni Krisa, ngunit hindi man lang nito nabanggit sa kanya yun ang babae. Hindi sana siya naghanap ng iba. Dito na lang lumapit nang sa ganon ay matulungan sa kanyang negosyo. Ganon na lang sana ang kanyang ginawa kung nalaman niyang mayaman ang pamilya nila. Sumara ng pintuan at doon natapos ang kanilang maikling pagkikita. Aalis na rin ako. Paalam ni Nati nang bigla naputol sa sagot ni Gaston. Mamaya na.
Anitong parang nawala na sa katawan ng epekto ng alak na ininom niya nang dahil sa biglaang pagsulpot ni Alex sa kanilang harapan. Ipapahatid na lang kita. Hintayin natin ang driver. Hindi ako mapapalagay kung ikaw ang magmamaneho at nasa paligid lang ng hotel na itong bubwit na dating fiancé mo, Nati. Dire-diretsong turan ng gobernador na nagbigay pa ng iba yung kilig kay Nati. Hindi na tumutol pa doon si Nati dahil why not? Gusto lang nitong siguraduhin ligtas siyang makakauwi. Hinayaan niya ito na magdesisyon, total hindi rin naman siya mananalo kahit pasubukan niyang kaya naman niyang harapin si Alex kung sakaling hihintayin siya nito kung nasaan ang kanyang sasakyan nakapark. Hahaba lang ang kanilang magiging usapan. Pagbibigyan niya na lang ito. Pakiimbestigahan ng Alex Argente na yan. Mariing utos ni Gaston sa kanyang secretary na dinig ni natin ang makapasok na sila ng suite. Hindi nila inasang hindi pa sila tapos doon. Kung sakaling meron kang bahong makita, ilabas ninyo. Kailangan niyang maturuan ng leksyon. Siya na nga ang may kasalanan at nakasakit ng iba. Siya pa talaga may ganang magmatapang? Tingnan natin kung hanggang saan siya aabot ngayon. Imposibleng wala kayong mahanap na baho ng lalaking yon. Hindi na magawang kumalma ni Gaston lalo pa nang marinig niya ang mga sinabi nito kanina kay Nati. Kung hindi umimik ang babae at pinalampas sa mga yon, sa kanya hindi yon pwede. Pasalamat na lang din siyang hindi itong naging asawa ng kanyang pamangkin at baka siya mismong lumumpo sa lalaki. O kung hindi naman ay siya nang tumapos sa buhay nito, gagawin pa sana siyang kriminal nito kung sakali na ganun ang nangyari. Tinanggal niyang botones ng kanyang suot na polo shirt upang makahinga ng maayos. Tumango naman ng sekretaryong mabilis at tumalima sa anumang inutos ng gobernador. Halatang alam na kung ano ang kanyang gagawin ng mga sandaling yon doon. Thanks. You may leave now. Nang umalis ang sekretary na natili pa rin nakatayo si Nati sa kabilang banda, ni ayaw niyang kampanting maupo sa sofa dahil ayaw niyang gumawa ng ingay. Noon niya lang nakita na magalit ang gobernador na akala may nasaling sa kanyang pagkatao. Naisip niya na baka yun ang pagiging matanda nitong ikinagalit niya na sobra kung kaya naman ganun na lang ang pagwawala niya. Governor Barcelo, natigilan siya sa pagsasalita na makita niya tinignan siya ni Gaston sa mga mata. Yun ang pagkakataon na niya ulit ng eye contact magmula nang maghalikan sila sa banyo kanina. Nag-usap man sila sa sasakyan pero hindi nila magawang tignan ang mga mata ng bawat isa. Hindi na yun matagalan pa rin natin na kaagad na napayuko. Hindi na niya mahanap ang pagiging mataray niya at matapang. Pagdating kay Gaston, agad siyang tumitiklop na parang damong makahiya kapag nasagi lang ng kaunti. Bakit takot siya sa kanya? May dapat ba siyang ikatakot? Wala naman, hindi ba? Pakihintay na lang ng driver. Ihahatid ka niya sa inyo. Tumango lang si Nati at sinundan ng tingin ng gobernador na patungo na sa kanyang silid. Pagkapasok ng silid ay patungo na sana sa banyo si Gaston na magring ang phone at nakita niyang ina niya yon. Mama, tutal na riyan ka sa Maynila. Bakit hindi mo kitain ang anak ng isa sa aking amiga? Napakamot na si Gaston sa kanyang ulo. Naroon na naman ang kanyang ina. Binubuyo na naman siya kung kani-kaninong babae. Wala nga siyang magustuhan sa lahat ng mga yon. Pihi ka ng puso niya. Humabol ka sa pamangkin mo, Gaston. Bata ka pa naman. Hindi pa huli ang lahat. Mama, ang pagpapakasal ay nakaukit sa kapalaran ng tao at sa tingin ko'y wala kong kapalaran pagdating sa ganyan. Gusto mo ba akong basta magpakasal na lang sa babae na gusto mo? At hindi ko naman gusto. Magiging problema lang natin siya araw-araw, Mama. Huwag mo kong pilitin. Huwag mo nga akong pinaglolo ko, Gaston. Ina mo ako. Kilala kita. Alam kong kada bumababa ka ng Maynila ay may mga babae kang kinakatagpo. Bakit ba hindi ka na lang mamili sa kanila kung sino yung gusto mo? Siya ang pakasalan mo. Hindi ako hahadlang. Kikilalanin ko siya at pipilitin kong gustuhin. Pumasok na ng silid ang kanyang sekretary na narinig ang pinag-uusapan nilang mag-ina. Walang sabi-sabing pinatay niyang tawag ng ina upang harapin ang kanyang sekretary para lang magtanong na siya dito. Nakaalis na ba siya? Tumango ang sekretary dahil alam niyang si Nati ang tinutukoy ng kanyang amo. Sa tingin ko, Governor Barcelo, kung may gusto ka talaga kay Miss Bentacourt, ayos lang naman yon. Bakit hindi siyang piliin mo? Normal lang naman ang age limit niyo na iyong nga ba? Ang babae gusto ng mas matanda sa kanila. Maganda naman siya, bagay kayo. Natitiyak ako magugustuhan din siya ni Doña Josefina. May ibibigay mo ng kahilingan ng iyong ina. Hindi ka nalugi dahil may gusto ka naman sa kanya. Natigilan si Gaston na naburo ng mga mata sa kanyang sekretary. Ilang segundo siyang naging blanco at hindi maintindihan kung anong sinasabi. Ngunit unti-unti na naging malinaw yon sa kanya. Hindi pwede yung sinasabi mo. Hindi ko siya nakikita magiging ideal wife at housewife ko. Idagdag pang agwat ng edad at kung anong relasyon na meron kami sa kanyang pamilya. Wag siya. Hindi pwede. Pagkasabi noon ay nagtungo na si Gaston sa banyo upang maligot ihanda ng kanyang sarili.
upang magpahinga. Hindi niya pipiliin si Nati, saka napakadelikado din noon kung sakali mang maisipan niya pa. Magagalit ang asawa ng kanyang pamangkin. Magkakaroon ng lamat ang kanilang relasyon. Hindi pwede, hindi siya pwede, Gaston. Malaking problema ang kakaharapin mo kung siya ang pipiliin mo. Alo niya sa kanyang sarili habang nakatingin ng kisame. May bahagi ng utak niya na nagsasabi na siya na lang. Samantalang dala ng pagod, pag uwi ni Nati kaga siyang nakatulog, pinilit niyang wag isipin ang mga nangyari sa kanilang pagitan ng gobernador, lalo na pagkabiti niya doon sa ganap sa bathroom. Nagtagumpay naman siya dito. Kinabukasan pagising niya naabutan niya ang ama sa sala. May kausap daw sa kabilang linya. Naka-loudspeaker yon kung kaya naman dinig niya ang boses ng kanyang kapatid. Nabalitaan ko na target na naman ng mga taga-BIR ang hunghang na ex-fiancé ng kapatid mo, Nick. Nasa balita to. Hindi mo pa ba nakikita? Umamin ka nga sa akin. May kinalaman ka na naman ba dito? Dad naman, anong pakialam ko sa lalaking yun? Busy ako. Busy kami dito ng asawa ko. Wala na akong pakialam sa kanya. Wala akong alam. Malamang ibang tao ang may gawa nun. Hambog kasi siya, Dad. Katwiran ng kanyang kapatid na bakas pa ang pagkainis sa kanyang malakas na boses. I swear, Daddy,